Nais ko pong ipahayag ang aking yes vote para sa 2026 General Appropriations Bill. Maaaring hayaan ninyo akong ipaliwanag ang aking boto para sa third reading ng mahalagang panukalang ito. Mr. President, nais kong magpasalamat sa ating chairperson ng Committee on Finance, Senator Sherwin Gatchalian, sa pagsusulong ng mas transparent na proseso para sa budget deliberations ngayong taon. Sana magpatuloy at mapaigting pa natin ito sa mga susunod na taon. Pati na rin ang pagtanggal sa 55 billion pesos worth na pondo sa unprogrammed funds. Bagamat hindi tuluyang nawala ang unprogrammed appropriations, matatawag nating achievement in itself ang paglimita sa kung saan at paano gamitin ang pondo na nasa unprogrammed appropriations. Nagpapasalamat ako para sa aking mga amyenda na tinanggap at tinugon ng ating butihing chairperson tulad ng dagdag na 3 billion pesos pondo para sa ating mga state universities and colleges para sa makapag-accommodate ng higit kumulang sa 250,000 na karagdagang estudyante sa susunod na taon. Pagpapalakas ng operasyon ng Department of Justice laban sa online sexual abuse and exploitation of children. Pag-amyenda sa special provisions ng PUV Modernization Program ng DOTR para maging mas mabilis at equitable ang pag-usad ng programang ito. Dagdag na pondo para sa Department of Migrant Workers upang mapagtibay ang kanilang serbisyo para sa ating mga OFW. Kabilang dito ang karagdagang help desks sa 82 na probinsya. At lalong-lalo na, Mr. President, ang amyenda sa Commission on Audit na popondohan at palalakasin ang kanilang pre-audit process para sugpuin ang korupsyon. Akin namang ikinalulungkot na hindi natanggap ang ating mungkahi na dagdag pondo o bayad utang para sa PhilHealth. Sayang at hindi naaprubahan ang dagdag pondo para dito. Ibig sabihin, di pa rin mababayaran ang kabuuang premium subsidy ng indirect contributors. Mabuti at naibalik ang 60 billion pesos na kinuha noong 2024. Paalala lamang po, hindi ito augmentation, kundi pagsunod sa utos ng Korte Suprema. Kulang pa rin ang suporta. May 53 billion pesos pang dapat ibalik dahil sa taong ito, zero subsidy ang PhilHealth. Dapat manindigan ang Senado na patuloy itong singilin kasama ng iba pang unremitted funds mula sa sin taxes. Inaasahan ko, Mr. President, na simula sa susunod na taon, malinaw at kwentas klaras kung magkano ang utang ng gobyerno at magsimula na ang pagbabayad ng gobyerno simula 2027. Ganon din ang pagtanggi na maglaan ng pondo para maproteksyonan ang Sierra Madre na sa mga pag-aaral ay nanganganib sa banta ng deforestation. Ganon pa man, umaasa ako na sa loob ng budget ng DENR sana ay pagtuunan ang proteksyon ng Sierra Madre at sana sa kanilang susunod na budget call magkaroon ng sapat na pondo para sa proteksyon ng watershed areas, forest covers at iba pang yamang kalikasan na nagsisilbing proteksyon natin sa mga baha at bagyo. Muli po, maraming salamat sa ating Finance Committee Chairperson. Maraming salamat po, Mr. President.